pa nauso ang eroplano, bus na may aircon at motor na hulugan pero feeling superbike, may isang imbensyon na bumago sa takbo ng mundo. Tren. Sa maraming bansa, ang riles ang backbone ng transportasyon. Pero dahil lang tren dumadaan sa bundok, bangin, dagat, palengke at minsan pati sa lugar na parang naaaninag mo na si kamatayan. Ito ang 15 pinakadelikadong railway sa buong mundo. Tito John's TV. Sa Colorado, may railway na ang dating ay scenic tourist ride. Pero habang umaakyat ka sa Rocky Mountains, parang gusto mong tawagan si Lord kung nakabantay pa siya. Ang Georgetown Loop Railroad ay maikli lang. Pero hindi ibig sabihin harmless. May matatarik na kurbada, matataas na tulay at yung famous na Devil's Gate High Bridge na parang ginawa para subukan kung gaano katibay ang tuhod ng turista. Maganda nga ang view, pero kapag tumingin ka sa baba, biglang lalabas ang inner prayer warrior mo. Ito yung train na pang family bonding kung gusto mong sabay-sabay kayong mapakapit sa upuan. Sa New Zealand may railway na dumadaan sa active airport runway. May coordination naman daw para hindi magtagpo ang train at plane. Pero kahit gaano kaayos ang sistema, yung ideya pa lang na baka habang nasa train ka, may eroplano ring papalapit, nakakakaba na. Ito yung biyahe na hindi lang konduktor ang pakikinggan mo, pati air traffic control, baka gusto mo nang kaibiganin. Ang Argo Gede sa Indonesia ay executive class train. Aircon, comfortable seats, maayos ang serbisyo, sosyal ang dating. Pero wag kang masyadong kampante dahil may part ng ruta na daanan sa mataas na tulay sa ibabaw ng lambak. Doon mawawala ang pagka-executive mo. Kahit naka-aircon ka pa, kapag tumingin ka sa ibaba at nakita mo ang lupa, nako, bigla kang hahawak sa armrest na parang may mana kang pinoprotektahan. Switzerland, bansa ng tsokolate, relo at bundok na parang engkanto ang naninirahan. Pero dito rin matatagpuan ang Pilatus Railway, ang steepest rock railway sa mundo. Umaakyat ito sa sobrang tarik na parang train na nagdesisyong maging mountain goat. May cogwheel system ito para kumapit sa riles habang umaakyat. Kung ordinaryong tren ito, baka sa unang ahon pa lang sumuko na. Matibay ang engineering pero nakakatakot pa rin dahil sobrang tarik, sobrang taas at sobrang luma ng ilang parte ng sistema. Ito yung train na habang umaakyat maiisip mo, ang ganda ng Switzerland na sana makita mo pa ulit bababa. Sa Australia, ang Kuranda Scenic Railway ay isa sa pinakamagandang train rides sa mundo. May rainforest, waterfalls, tunnels, bridges at view na pangmalakasan. Pero dahil Australia ito, syempre hindi pwedeng cute lang. Kailangang may konting panganib. Dadaan ang train sa bundok, cliffside, tunnels at lugar na prone sa landslide. Noong 2010, nadiskaril ang isang tren matapos mahulugan ng bato ang truck at may mga pasaherong nasugatan. Ito yung railway na sobrang scenic pero kapag nagkamali ang lupa, goodbye travel vlog. Sa pagitan ng New Mexico at Colorado, nandyan ang Cumbres and Toltec Scenic Railroad. Historic, maganda, vintage pero yung dating niya parang lolo mong astig na ayaw mag-retire kahit masakit na ang tuhod. Makitid na riles ng tren ito. Ginawa ito para makalusot sa mga gilid ng bangin, matitinding kurbada at remote terrain. Pero ang kalaban dito, snow, altitude, mga lumang bakas, panganib ng sunog sa kagubatan at lugar na sobrang layo. Kapag nagka-problema, yari na. Di mo alam kung kailan ka pa makakauwi. Thailand naman tayo, kung saan ang tren ay hindi lang dumadaan sa riles, dumadaan ito sa palengke. Ang Maeklong Railway ay sikat dahil dumadaan ito mismo sa Maeklong Market. May isda, gulay, seafood, mesa, payong, tindero, turista at biglang may train na dadaan sa gitna.
Kapag paparating na ang train, parang may choreography ang lahat. Tiklop ng payong, atras ng paninda, tabi ang tao, pagpasada ng train, balik ulit sa dating gawi. Sa Ecuador may railway ng pangalan pa lang parang bawal na sa nerbyoso. The Devil's Nose. Dadaan ka sa sigsag na daanan, sa gilid ng mga patayong bangin, aakyat, bababa, liliko, kakabig, parang tren na may pinagdadaan ng problema. Ang construction nito ay sobrang delikado. Maraming manggagawa ang namatay dahil sa sakit, landslides at lupit ng lupain. Dati pa may mga paserong umuupo sa bubong para mas makita ang view, hanggang may nangyaring fatal accident dahil sa mababang kable. Kaya ngayon sa loob na lang sila ng tren. Ito ang ride na hindi mo lang makikita ang bundok, mararamdaman mo rin ang gravity na parang naniningil ng utang. Ang Train to the Clouds sa Argentina, pangalan pa lang parang pang magic. Pero hindi to simpleng pa-cute na train ride. Dumadaan ito sa mataas na altitude, bridges, tunnels at zigzags. Ang average altitudes nito nasa 1,000 of meters above sea level. Kaya habang nasa biyahe ka, ang view ay para nasa langit. Pero parang may pumipisil sa ilong mo. May mga pagkakataon na nagkakaproblema ang train sa mataas at remote na lugar. Kaya naman kailangan pang i-evacuate ang mga pasahero gamit ang helicopter. Hindi ito isang specific na mountain railway na may bangin o sea bridge. Pero delikado ito dahil sa isang bagay na kilalang kilala sa South Asia, ang overcrowding. Kapag peak travel season, lalo na kapag holiday rush, may mga train sa Bangladesh na sobrang punuan. May mga pasahero nang umaakyat sa bubong para lang makauwi. At hindi lang siksikan ang problema. Marami na ang naitalang aksidente. Kaya ang Bangladesh Railway Danger ay hindi lang nakakatakot ang tanawin. Ang danger dito ay siksikan, sistema, crossing, signal at minsan sobrang daming taong gusto lang makauwi sa pamilya. Ito ang train kung nasa loob ka, sardinas mode. Kung nasa bubong ka, punong-puno naman ng action. Japan, bansa ng bullet train. Punctuality at apology kapag late ng ilang minuto. Pero may liblib na ruta na ibang klase ang kalaban, ang bulkan. Ang Aso Miyazaki route ay malapit sa Mount Aso, isang historically active volcano. Kaya habang sa ibang train ang problema ay traffic, dito bulkan na hindi nangangagat pero baka biglang pumutok. Ito ang train route na kahit on time ka, kung nagising ang bulkan, lahat kayo magiging late sa buhay. Hindi lahat ng delikadong railway ay dahil sa bangin, yelo o bagyo. Sa Veracruz, Mexico, ang panganib ay may halong krimen. Mahalaga ang Veracruz sa trade at cargo movement, pero sa ilang panahon, may mga railway incidents na konektado sa sabotage, hijacking at organized crime. Dito hindi lang konduktor ang may hawak ng takbo ng biyahe. Minsan may ibang grupo sa labas ng train na gustong makialam sa ending. Kaya naman kung sasakay ka rito, hindi lang Google Maps ang kailangan. Kailangan mo rin ng situational awareness at konting dasal na walang sasabotahe. Ang Pamban Bridge sa India ay historic at iconic. Binuksan noong 1914, ito ang unang sea bridge ng India at nag-uugnay sa Pamban Island at mainland. Pero dahil nasa dagat ito, ang kalaban dito ay bagyo, hangin, alon at daluyong ng bagyo. Kapag kalmado ang panahon, ang view ay cinematic. Kapag nagalit ang dagat, wala nang cinematic. Survival documentary na. Noong 1964, Rameswaram Silo, isang malakas na daluyong ng bagyo ang tumama sa Dhanushkodi area at tumaob ang Pamban Dhanushkodi passenger train. Maraming ulat ang nagsasabing lahat ng sakay nito ay nasawi. Paalala ito na kahit gaano katibay ang tulay, kapag dagat at bagyo ang nagsanib puwersa, may kalalagyan ang tao. Ito naman ang railway na parang sinubukan ng tao makipag-negotiate sa langit. Ang Qinghai Tibet Railway ay isa sa pinakamataas na railway sa mundo.
Umaabot ito sa sobrang taas na hindi lang puso mo ang kakabog, pati baga mo magfa-file ng complaint. Dadaan ito sa matataas na lugar, permafrost, tunnels, bridges at lugar na kulang ang oxygen. Kaya ang mga tren dito may oxygen supply at medical support para sa pasahero. Hindi ito ordinaryong biyahe na kapag nahilo ka, inom ka lang ng tubig. Dito altitude sickness ang kalaban. Maganda ito, grabe ang engineering, pero hindi ito para sa mahinang nilalang. Ito ang railway na habang tumataas ang elevation, bumabagsak ang baba mo sa nerbiyos. At ang number 1, hindi lang dahil sa bangin, hindi dahil sa tulay, hindi dahil sa siksikan, kundi dahil sa pinakamabigat na kasaysayan. Ang Burma Railway o Death Railway ay itinayo noong World War II gamit ang forced labor ng Southeast Asian civilians at Allied prisoners of war. Ayon sa Britannica, may 12,000 Allied prisoners of war at libo-libong forced laborers ang namatay habang ginagawa ito. May iba pang historical accounts na naglalagay sa total death toll sa higit 100,000 dahil sa gutom, sakit, brutal na kondisyon at karahasan habang ginagawa ang railway. Ito ang railway na hindi dapat gawing simpleng dangerous adventure. Ito ay memorial, sugat ng kasaysayan. Paalala na kapag ang riles itinayo sa dugo ng tao, hindi iyon progreso. Kasalanan yon na hindi dapat makalimutan. Kaya sa listahan ito, siya pa rin ang pinakamabigat. May mga railway na nakakatakot sakyan, pero ang Death Railway nakakatakot alalahanin dahil totoo ang pinagdaanan ng mga taong gumawa nito. At yan, bossing, ang 15 pinakadelikadong railway sa buong mundo. Kung trip mo ang ganitong kwento, like, share, subscribe. Shout out Christopher Rodrigueza from Cabanatuan, General Family ng Baras, Anga Angganbra from Kalinga, Junal Perida from Bacoor, Cavite, Lonskri from Cavite, Miko Akira from Malolos, Bulacan, Saso Kichacha from Lipa City, Rafael Sakil from Saudi Arabia at kay MB Rogers ng Texas, USA. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.